Nagulat ang mundo ng local showbiz nang sampahan ni Kim Chiu ng reklamo ang kanyang panganay na kapatid na si Lakam Bini. Wala sa inarap ng mga katrabaho at fans ni Kim na aabot sa demandahan. Ang samahan ng magkapatid, Magdodonate ako ng pera, no? Ako na lang bumili. Kasi yung tiwala natin nasusukat na rin talaga. Hindi lang sa mga kasama natin, kundi pati rin sa... Marami ang nagulat nang kumalat ang balitang nagsampa si Kim Chiu ng legal na reklamo laban sa nakatatanda niyang kapatid na si Lakam Bini Chiu o mas kilala ng ilan bilang Lakam. Matagal na nilang ibinahagi ang buhay, hindi lamang bilang magkapatid kundi bilang magkasangga at sandigan ng isa't isa sa mga hamon ng pamilya. Ngunit kahit ganoon sila kalapit, may pangyayaring dumating na hindi na kayang resolbahin sa simpleng pag-uusap at umabot na sa puntong kailangan na ang tulong ng batas. Ang usaping ito ay hindi lang basta tungkol sa dugot laman, kundi pati na rin sa negosyo at sa mga taong direktang apektado sa nangyari. Kaya ano nga ba ang nagtulak kay Kim upang umabot sa ganitong hakbang laban sa kapatid mismo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong Disyembre 2, kasama ang kaniyang mga abogado, nagtungo si Kim sa Justice Cecilia Muñoz Hall sa DOJ Building sa Quezon City upang formal na magsampa ng reklamo laban kay Lakam. Ang pinagmulan ng pangyayari ay isang malaking halaga ng pera na mawawala na iniuugnay sa negosyo ni Kim. Ayon sa kanyang panig, may napansin silang seryosong kakulangan at hindi maipaliwanag na pagkawala ng pondo sa operasyon. Dahil dito, napilitan siyang gumawa ng hakbang na sa tingin niya ay makatarungan para maprotektahan ang kanyang kabuhayan. Pati na rin ang mga empleyadong umaasa sa negosyo. Sa pahayag na inilabas niya, sinabi ni Kim na hindi madali ang desisyong ito. Isa raw ito sa pinakamabibigat at pinakamasakit na kailangan niyang harapin. Dahil nakasalalay dito ang tiwala at reputasyon ng negosyong pinaghirapan niyang buuin. Gayunpaman, kailangan umano ang legal na proseso upang luminaw ang sitwasyon at masiguro na patas ang magiging takbo ng usapang pinansyal. Ang kasong kanyang isinampa ay qualified theft na may kaparusahang maaring umabot hanggang 20 taon na pagkakakulong. Kasama ang suspension ng civil rights at pinakamababang penalty ay 2 taon at 4 na buwan. Hindi biro ang pondong sangkot, kaya naging seryoso ang hakbang ni Kim. Ngunit sino nga ba sila sa buhay niya? Pinili ni Kim na maging tapat at ipaglaban ang tama, hindi lamang para sa sarili niya, kundi pati para sa kumpanya at sa mga taong sumusuporta sa kanya. Bagamat masakit sa personal niyang damdamin ang nangyari, patuloy siyang nakatuon sa kanyang trabaho at sa pag-unlad ng kanyang negosyo habang umaasa na magbibigay ang legal na proseso ng isang malinaw at patas na resulta. Sa kabila ng kasong kinakaharap nila ngayon, hindi dapat kalimutan ang dating lakas ng samahan ni Kim at Lakam. Matagal silang nagsama halos araw-araw dahil sa trabaho ni Kim sa ABS-CBN. Mula nang manalo si Kim bilang big winner ng Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006, hindi na sila halos nagkahiwalay. Lagi niyang kasama ang kanyang ate sa bawat proyekto at paglabas-pasok sa mga programa. Hindi lang basta kapatid ang naging papel nito, kundi parang road manager, tagapag-alaga at katuwang sa lahat ng hamon sa buhay. Ayon sa kwento ni Kim, sila kamang parang tumayong magulang sa kanilang 5 magkakapatid. Tuwing may problema sa pamilya, matatag ang personalidad at kaya nitong harapin ang anumang pagsubok, kaya malapit talaga ang loob ng magkakapatid. Ayon naman sa isa nilang kapatid na si Twinkle, si Lakam daw ay isang responsableng ate na hindi napapagod magbigay ng direksyon sa kanila para hindi sila mapariwara. Dahil wala rin itong sariling pamilya, malaking bahagi ng oras at lakas nito ay naibibigay talaga kay Kim. Hindi naman nila napagkasunduan na ganon ang magiging setup nila, kusa lamang itong umusbong. Dahil sa kalagayan ng kanilang pamilya, malaki rin ang utang na loob ni Kim sa kanyang ate. Bago pa man siya kumita ng sarili niyang pera, si Lakam ang tumulong sa kanya sa lahat ng gastusin sa audition at mga kailangan para makapasok sa PBB. Sa isang interview noon, sinabi mismo ni Lakam na masarap pero mahirap maging kapatid ni Kim. Masarap dahil maraming nakakakilala sa kanya
At nagkakaroon siya ng pagkakataon na alalayan ng kapatid. Pero mahirap din dahil may mga bagay na hindi niya pwedeng gawin para hindi masira ang pangalan ni Kim. Kahit magkaiba sila ng ugali, nagagawa nilang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Habang lumilipas ang panahon, mas napansin nila ang mga limitasyon sa kilos nila tuwing magkasama, lalo na kapag nasa mata sila ng publiko. Ngunit hindi nila pinagsisisihan ang setup na yon dahil sa mga oportunidad na nagbukas sa kanila dahil kay Kim. Talagang malapit sila sa isa't isa at hindi nagpapabaya sa suporta. Ngunit dumating ang isang napakabigat na pagsubok sa kanilang pamilya noong 2023. Sa mismong araw ng kaarawan ni Kim, Abril 19, nagdasal siya ng taimtim para sa kaligtasan ng kanyang ate. Kumalat ang balitang bigla ang naospital sila Kam, ngunit hindi agad ibinunyag ang dahilan sa publiko. Nang sumunod na taon, sa isang vlog ni Dr. Vicky Bello, doon natahimik ang lahat nang ibunyag ang totoong diagnosis, bacterial meningitis. 7 araw siyang nasa ICU, nakaratay at walang malay, at dumating sa puntong pinapirmahan si Kim ng DNR order o Do Not Resuscitate dahil itinuturing ng mga doktor na wala ng pag-asa ang kalagayan nila Kam. Gumuho ang mundo ni Kim sa takot na baka tuluyang mawala ang kapatid, ngunit isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang nagbago ng lahat. Bigla na lamang bumalik sa ayos sila Kam mula sa koma at maging ang mga doktor ay nagulat sa bilis ng kanyang paggising. Naging napakahalagang karanasan ito para sa buong pamilya, lalo na para kay Kim na hindi umalis sa tabi ng kanyang kapatid at pansamantala pang isinantabi ang kanyang trabaho para alagaan ito. Pagsapit ng Agosto 2025, napansin ng mga tao na biglaang nag-unfollow sa Instagram sina Kim at Lakam. Sa simula, inakala ng fans na maliit na tampo o hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari. Pero habang tumatagal, mas naging malinaw na may mas mabigat na issue sa likod ng kanilang katahimikan. Ang samahang dati ay puno ng lambing at pag-aalaga na ipinapakita nila sa social media ay unti-unting nawawala. Napansin ng ilang followers ang post ni Kim noong Agosto kung saan mas pinakita niya ang bonding niya kasama ang isa pa nilang kapatid na si Wendolyn Chu. Nag-iwan ito ng maraming tanong sa isip ng netizens, ngunit hindi nila alam na mabigat na problema na pala ang matagal nang dinadala ni Kim sa likod ng kanyang mga ngiti at posts online. Makalipas ang ilang buwan, lumabas sa balita na ang ugat ng tensyon sa pagitan ng magkapatid ay may kinalaman sa pera at negosyo. Ayon sa ilang ulat, madalas daw makita si Lakam sa isang kilalang kasino at umuwi na lamang ng madaling araw. Madalas pa raw itong nasa VIP, area na madalas ay para lamang sa mga manlalarong may malaking pondo. Sa isang programa, tinalakay ni Christian ang usapin at nabunyag na binigyan pala si Lakam ng puhunan para magpatakbo ng sariling negosyo, ngunit hindi ito naging matagumpay at tuluyang bumagsak. Ayon kay Wendell Alvarez na nakasaksi raw sa ilang pangyayari, hindi na niya tinangkang lapitan si Lakam dahil hindi naman siya nito kilala. Dagdag pa dito, sinabi ni Attorney Jesus Falsis na nahumaling daw sa pagsusugal sina Kim at Lakam at naparami ng natalo na aabot sa 100,000,000 piso sa nakalipas na 2 taon. Ang perang nagamit ay mula sa kinita ni Kim sa kanyang negosyo. Bukod pa ron, sinabing kumuha sila ng pera mula sa isang vault at ibinenta pa ang isang condominium unit nang hindi kinukonsulta si Kim. Sinikap pa ni Kim na ayusin ang lahat ng gusot sa kanilang relasyon at sa negosyo. May pagkakataon pa raw noong Nobyembre na nagkaroon sila ng pag-uusap at pansamantalang nagkaayos. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan at nanatiling mabigat ang sitwasyon sa pagitan nila. Dahil sa mga nangyaring ito, nasira ang magandang imahe ng kanilang pagkakapatid na dati ay tinuturing na ehemplo ng matatag na samahan. Maraming netizens ang nakapagbalik-tanaw sa mga dating bilin at payo kay Kim na tila nagkakatotoo na dapat maging maingat siya sa kaniyang mga ari-arian at hindi agad magtiwala, lalo na pagdating sa usaping pera. Ang ganitong pangyayari raw ay maaring magdulot ng malalim na trust issues, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga nakakasama sa negosyo. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung paano at kailan muling mabubuo ang relasyon ni Kim at Lakam at kung paano nila haharapin ang mga
susunod na pangyayari sa personal at profesional nilang buhay. Ang sigurado lamang ay ang nangyaring ito ay nagsilbing malaking paalala sa lahat tungkol sa halaga ng tiwala, pananagutan at malinaw na komunikasyon sa loob ng pamilya. Habang nagpapatuloy ang kaso at proseso sa hukuman, panahon at pangunawa na lang ang makakapagsabi kung paano maayos ang kanilang relasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa mga darating na taon. Sa buhay mo naman, paano ka humaharap sa alitan sa pamilya, lalo na kung may kinalaman ito sa pera? Ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba. At sabay-sabay nating pag-usapan yan, huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.